Please be seated. We will be reading the pastoral letter of His Excellency, our Archbishop Gilbert Garcira. Liham pastoral ng Arsobispo para sa bagong taon. Ang pamagat po nito ay kapayapaan at ang mensahe ng Santo Papa tungkol sa artificial intelligence. Pagpalain kanawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan kanawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin kanawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Galing po sa aklat ng mga bilang, Kabanata 6, talatang 22. Ito ang pangarap natin at dasal sa simula ng bagong taon. Kailangan ng buong mundo ang kapayapaan, lalo na sa mga bansa na hanggang ngayon ay nasa gitna ng digmaan. Sumandali tayong tumahimik upang ipagdasal ang mga kapatid natin na nagdurusa dahil sa kawalan ng kapayapaan. Sa unang araw ng bawat bagong taon, bilang pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, sinimulan ni San Pablo ika-6 noong 1967 sa buong mundo na ipagdiwang ang pandaigdigang araw para sa kapayapaan. Nagpapalabas ang Papa ng isang natatanging mensahe para sa lider ng bawat bansa at sa kanilang mga diplomats para pagnilayan kung papaano makakamtan at mapapalawig ang kapayapaan. At ngayong ika-57 taon na pagdiriwang ng pandaigdigang araw sa kapayapaan, ang pamagat ng kanyang mensahe ay Artificial Intelligence at Kapayapaan. Sa mensahe ng Santo Papa para sa bagong taon, kanyang inaasahan na matapos ang mga digmaan at pagkakawatak-watak ng mga tao dahil sa kawalang katarungan na patuloy na nararanasan ng mga mahihirap at ng mga taong binabaliwala ng lipunan. Dagdag pa sa dasal ni Papa Francisco ay ang panganib na dulot ng artificial intelligence. Ayon sa Santo Papa, ang artificial intelligence ay ang paggamit ng teknolohiya tulad ng computer at iba pang social media gadgets upang kopyahin kung ano ang nasa isip at iniisip ng tao. Kinikilala ng simbahan ang magandang bunga ng pag-asenso ng siyensya. Sa kanyang mensahe, sabi niya, when human beings with the aid of technology endeavor to make the earth a dwelling worthy of the whole human family, they carry out God's plan and cooperate with His will to perfect creation and bring about peace among peoples. Progress in science and technology, insofar as it contributes to greater order in human society, the greater fraternal communion and freedom leads to the betterment of human and the transformation of the world. Gayon din alam ng Santo Papa ang masamang epekto ng artificial intelligence sa tao at sa lipunan. Ipinakita sa atin kung gaano maaaring sirain ng artificial intelligence ang isipan ng tao. Ang isip ng tao ay isang regalo na ibinigay ng Diyos sa tao lamang. Dagdag pa sa sinasabi ng Santo Papa ay ang maraming pangamba at katanungan tungkol sa artificial intelligence. The remarkable advances in new information technologies, particularly in the digital sphere, thus offer exciting opportunities and grave risks with serious implication for the pursuit of justice and harmony among peoples.
Any number of urgent questions need to be asked. What will be the consequences in the medium and long term of these new digital technologies? And what impact will they have on individual lives and on societies, on international stability and peace? Marami ng mga programa at iba't ibang pamamaraan upang isulong ang artificial intelligence, tulad ng paggamit ng mga robots na maaaring pumalit sa tao sa pagtatrabaho sa mga pabrika o kapalit na katulong sa bahay o sa pagkilala ng mga mukha at pagkakakilanlan o kaya'y kahit sa pagbubukas ng pintuan at mga ilaw sa bahay. Maaari ding gamitin pamamaraan sa pagsusulat kahit walang kahirap-hirap sa taong nangangailangan. Ginagamit din sa panggagamot at sa mga komplikadong pag-aaral ng medisina, ngunit ang artificial intelligence ay maaari ding gamitin sa masama upang isulong ang pag-asenso ng isang bansa laban sa ibang bansa. Ginagamit din ang algoritmo upang pag-aralan ang takbo ng ekonomiya ng ilang mga bansa. Sinasabi na sa matematika at sa agham pang-computer, ang isang algoritmo ay isang malinaw na pagdidetalye at kung paano malulutasan ang isang uri ng problema. Ang mga algoritmo ay maaaring magsagawa ng kalkulasyon, pagproproseso ng datos at mga automatikong pangangatwiran. Para sa mga kabataan at mga mag-aaral, ito ang sabi ng Santo Papa tungkol sa artificial intelligence. Education in the use of forms of artificial intelligence should aim above all at promoting critical thinking. Users of all ages, but especially the young, need to develop a discerning approach to the use of data and content collected on the schools, universities, and scientific societies are challenged to help students and professionals to grasp the social and ethical aspects of the development and uses of technology. Training in the use of new means of communication should also take account not only in disinformation, fake news, but also the disturbing recrudescence of certain ancestral pairs that have been able to hide and spread behind new technologies. Sadly, we once more find ourselves having to combat the temptation to build a culture of walls, to raise walls in order to prevent an encounter with other cultures and other peoples and the development of a peaceful and fraternal coexistence. Ang pag-asa ng Papa ay marating ng mundo ang progreso sa tulong ng responsableng gamit ng artificial intelligence patungo sa kapayapaan at kapatiran sa mundo. Sa halip na dumami ang kaso ng di pagkakapantay-pantay bunga ng artificial intelligence, makatulong nawa ito sa pagsugpo sa mga digmaan at paglalaho ng pagdurusa na nagpapahirap sa sangkatauhan. Ito ay sa pakikipagtulungan ng mga Kristiyano sa mga lider ng iba't ibang relihiyon at sa lahat ng mga taong may mabuting kalooban. Sa paggabay ni Maria, ang Ina ng Diyos, tanggapin ninyo ang aking pagbabasbas sa bagong taon na ito. Pagpalain nawa tayo lahat ng Diyos. Nilagdaan, lubhang kagalang-galang, Gilbert A. Garcera, Arsobispo ng Lipa.